Kanina mga Marikoy, maaga kami nagising ni Jace, walang ligo-ligo, maaga din kaming umalis. Sa sobrang init ngayon, gagalaw ka lang ng konti, pawis na pawis ka na. Kaya buti na lang mga Marikoy, lagi na akong may dalang tubig ngayon. Sa Shopee ko nga pala nabili to, alam nyo na, link in my bio. Ito nga pala kami pumunta kasi i-challenge ko si mother-in-law. Kaso nagugutom na si Jace mga Marikoy, kaya kumain na muna kami sa Jollibee. Tapos namin kumain, pumunta na kami dito sa grocery. Ito pala yung challenge ko kay mother-in-law. Sabi ko sa kanya, kunin niya lahat ng mga kailangan niya. At ako yung magbabayad. Napakasimple, diba? Sabi ko sa kanya, budget ko 3,000 pero pwede namang lumagpas. Kaso mga Marikoy, ang nangyayari, ang konti ng mga kinukuha niya. Nahihiya yata si mother-in-law kaya ako na yung nagdadagdag ng mga iba pa. Tulad nitong Payless, 3 lang yung kinukuha niya. Sabi ko sa kanya, dagdagan na niya. Sunod naman yung Pansit Canton, tignan nyo naman, 3 lang yung kinuha niya. Sa totoo lang din kasi mga Marikoy, ngayon lang din namin ginawa ni mother-in-law to. Yung sinama ko siya mag-grocery. Madalas naman nagbibigay yung asawa ko sa kanila ng pang-grocery or minsan naman ako na yung namimili. Sa sobrang nahihiya siya, di niya na din maisip kung ano yung mga kailangan nila. Kaya sabi ko sa kanya, baka mantika, wala pa kayo. Tapos sabi ko din sa kanya, bili niya ng alak si father-in-law. Kaya kumuha na rin siya ng 2. Sunod naman mga kinuha niya, mga toyo, patis, suka, at saka sugar. Tapos tinanong ko si mother-in-law kung meron pa siyang sabon panlaba. Sabi niya meron pa, pero sabi ko sa kanya, kumuha na rin siya. Nakakatuwa nga itong si mother-in-law kasi yung mga kinukuha niya, yung mga mura lang, tapos hindi branded. Ito naman, gatas para sa akin. Tapos si Jace naman nagpakuha nitong itlog. Tapos sabi ni mother-in-law, tapos na daw siya, kaya pumila na kami. At ayan na nga, di man umabot ng 2,000. Dating naman namin dito, nag-request ako ng kalderetang bibe. Itong si Jace naman, inaantok na, kaya pinatulog ko na muna. Tapos ayan na nga yung bibe mga Marikoy, iluluto na. Bigla naman inaayos ni mother-in-law yung mga pinamili niya. Tapos ako naman mga Marikoy, para may pakinabang naman sila sa akin, ako na yung nag-slice sa mga sangkap ng kalderetang bibe. Dati talaga di ako kumakain ng duck. Sabi ko pa nga dati, kawawa yung kwak-kwak. Kaso simula nung natikman ko yung luto na kalderetang bibe ni mother-in-law, naging paborito ko na to. Para pala mawala yung lansa ng bibe, nilalagyan ng dahon ng guyabano ng benan ko. Itong si Jace naman, kalaro niya si ate kasi niya. Pinirito na muna ni mother-in-law to habang pinapalambot namin yung bibe. Diyan nila pinakulo kasi matagal daw palambutin yung bibe. Nung okay na yung bibe at wala nang sakit, joke lang, nung malambot na, ayan na, ginisa na ni mother-in-law. Pinagsama-sama niya lang yung mga sangkap, tapos minix-mix niya lang ng mabuti. Sabi ko pa sa kanila, di ako magkakanin, baka titikman ko lang yung bibe. Kaso mga Marikoy, kakabidyo ko, natatakam na kagad ako. Tignan nyo naman mga Marikoy, di pa man luto pero ang sarap na ng itsura. Di naman obvious na gutom na kami mga Marikoy kasi nakabantay kami sa niluluto ni mother-in-law. Tapos ayan na mga Marikoy, napakanta na ako ng yummy, yum, yum, yummy, yum, yum. At ayun, di ko natiis, nagkanin ako at nag-extra rice pa ng bonggang-bongga. Grabe ang sarap, sabaw pa lang ulam na.